The world is shaking by many tragic events like war, climate change, at marami pa pong iba mga sangkay na problema ngayon sa ating mundo. Subalit may mas malala po dito na dapat po nating maintindihan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng mga taga-subaybay, sa lahat po ng mga solid sangkay. Marami po nating mga kaibigan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo po rin kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page ngayon din. Okay ba yun? At i-click nyo rin po yung bell at all. Meron din pong ganyan sa Facebook. Okay? So, eto mga sangkay. Pag-usapan po natin ito kasi marami po ang nag-request no, na gawin kong topic ito, itong ganitong klaseng balita ngayon. Well, hindi po tayo nangusga, no? Sa mga ganitong klaseng nangyayari ngayon. Kasi ako, mga sangkay, nababasa naman po natin ang propesiya tungkol po sa Biblia, tungkol sa mga propesiya from the Bible, what will happen in our present generation and in the future, mga sangkay. So, hindi po ako nagugulat sa mga ganitong klaseng balita ngayon. Sabi po dito, yan po, mababasa nyo naman, Pope defends same-sex blessings. Declaration says it is misunderstood. So, dinipensahan daw po ng Pope. Tayong mga born-again Christians, we know kung ano ba talaga ang totoo tungkol po sa usaping ito. But I'm here also to advise everyone not to judge any person na halimbawa na lamang po kasama po sa ano ba tawag doon? Grupong ito. Itong same-sex group. Paano ba? Hindi ko mabanggit yung talagang term. Basta LGBT. Okay? Pero mga sangkay, sa kabilang banda, hindi po tayo nanghuhusga. Okay? Because ang teaching ni Jesus Christ is to love one another. Okay? And the first commandment is to love God. And the second, mga sangkay, is mahalin po natin yung kapwa natin. Okay? Hindi po natin husgahan. But we have to teach them what is the truth and the standard na kung ano po ang nasusulat sa Bible. And again, ang Bible po talaga ay hindi po katulad yan ng mga nakikita po nating libro. Okay? Ayan po, nakikita nyo man. Bible po yan. Okay. Ang Biblia po ay hindi po katulad ng mga libro sa ating mundo na gawa lamang po ng kung sinong tao. Ang Bible, ang mga nagsulat po nito, is kinasihan po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, guided po ng banal na Espiritu ng Diyos. That is why, mga sangkay, ang patunay na ang Biblia ay nagsasabi ng totoo is kung ano po ang nagaganap ngayon na nasusulat po sa Biblia. Like for example, yung rumors of wars and rumors of wars, yung mga nangyayaring disaster ngayon, lindol, mga kung ano-ano pang mga trahedya na nagaganap ngayon, na bago pa yan maganap, nasabi na po sa Biblia. Thousands of years ago, mga sangkay. Patunay lamang na ang salita ng Diyos ay nagsasabi po ng totoo. So, ito po talaga yung standard. Ito po yung pinagbabasihan nating lahat, especially ako. No? Because proven, mga sangkay, kung pag nagbabasa ka ng Biblia, malalaman mo yung mga prophetic events, malalaman mo talaga yung mga nangyayari ngayon. So, eto, mga sangkay, siguro, hindi ko nabasahin dito, pero ayon po dito, mga sangkay na dinipensahan nitong Pope, ni Pope, ang declaration ng blessing. Okay? Ako mga sangkay, sa totoo lang, marami po akong kaibigan na bahagi po nila. And I love them, and I pray for them.
I am not judging them, mga sangkay. Who am I to judge them? Diba? Sino ba tayo para husgahan sila? Because I pray for them. Pinapakita ko po talaga yung ugali ng isang tao na dapat mo rin ipakita sa kanya or ugali ng isang followers ni Jesus Christ that you are not judging them. Instead, pinapakitaan mo sila ng right attitude na maging sila ay pwede nang dumating sa point na sila naman ang magtatanong. Kasi ako, mga sangka, hindi po talaga ako yung tipong taong judge sila, parang tuturuan sila, uy, mali yan, ganito yan. Because they knew, alam po nila. Hindi na po kailangan i-memorize yan, alam po nila yan. At the only way na pwede mo silang mahatak o ano ba tawag dito, madala kay Lord is ipakitaan mo na magandang ugali. No? So, itong mga nangyayari ngayon, kagaya po nito, mga sangkay. Mataas po ito na ng church, diba? Pope. Hindi po ako nagtataka sa mga ganitong klaseng balita sa panahon natin ngayon. Dahil nga po, nakasulat naman po talaga sa Biblia. Marami po ang magtitwist ng Word of God. Marami pong tinatawag, marami po mga sangkay. Clear. Loud and clear ang sinasabi ng Bible that in the last days, aside sa sinasabi na marami pong kaguluhang magaganap, pero ang twist ng pananampalataya, marami pong ganun, mga sangkay ng mga pagtuturo. That is why hindi po ako nagugulat sa mga ganito. Patunay lamang po talaga ito na malapit na po ang pagbabalik ni Jesus Christ. And I believe bilang isang Kristiyano, sabi po nila, wala yan, hindi yan totoo. Well, ganyan din po ang sinabi nung panahon ni Noah. Di ba? Nung panahon ni Noah, sinasabi po nila na sa una, tumutulong sila pag-build ng Noah's Ark. Pero nung katagalan, mga sangkay, dumaan na po yung 10 taon, 20 years, 30 years, 50 years, and above. Hindi na po sila tumulong, pinagtawanan na po nila ang pamilya ni Noah. Until dumating sa point na umulan na po, nagsimula ng pumatak ang ulan at sinarado ng Diyos ang pintuan ng arka. Okay? Yun po ang nangyari. And right now, mga sangkay, itong Noah's Ark, nakita po talaga yan ng mga scientists na totoo. Nakita po nila sa Mount Ararat na andun po talaga, na-preserve ng yelo. Okay? So, ngayon mga sangkay, same message ng Lord sa atin. In the last days, ganito ang mga mangyayari. And many or some people, they don't believe ano man ang nakapropesiya sa Biblia. But sabi pa nga po, di ba, sa Revelation, mapalad ang mga taong nagbabasa sa mga propesiya o alam ang mga propesiya sa Biblia. Dahil guided po sila sa pamamagitan po ng libro. Ayan po, yung librong yan, yung Biblia. So ito mga sangkay, itong ganitong klaseng nangyayari ngayon sa ating mundo that even yung mga hinahangaan ng marami, makikita po natin mga sangkay na mayroon pong pagtitwist na nagaganap. Patunay lamang po talaga ito that we live na sinasabi sa Biblia in the generation that perilous time will come. At sabi pa nga sa Biblia, 'di ba, na kapag nangyari na ito, maganap na ito, hindi po tayo magpanik. Okay? Marami po ngayon mga sangkay talagang lantaran na po ang ng tao. So we have to pray for our mga kababayan, mga sangkay, na sana hindi po tayo ma-involved sa kung ano man ang nagaganap sa ating mundo do. Hindi po talaga natin mapigilan yan, mga sangkay, no? So ito, ano po ang inyong mga opinion, no? Ano po ang inyong sari-saring opinion? Again, I don't judge them. I love them. I pray for them. Pero deserve din po talaga nila malaman kung anong totoo. Deserve po nila malaman kung anong klaseng love ang ipinapakita ni Jesus Christ. Anong sabi ng ating Panginoon? Anong sinasabi ng Word of God? If you love me,
Okay? Keep my commandment. Mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. Sundin mo ang aking standard. Sundin mo kung ano ang sinasabi ko. Yes, may grace ng ating Panginoon. Mayroong awa ang ating Diyos. Pero yung awang yan, nagdedepende pa rin sa pagsunod ng tao sa kalooban ng Lord. Okay? So ngayon, I pray na sana mga sangkay, may divine intervention mula kay Lord. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Again, I don't judge them and I love them. Okay? And I pray for them. Deserve po nila talaga na maligtas din. So, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Now, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, especially yung mga born-again Christians dyan. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. At kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Naku, maganda po yung topic natin dito. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.